Hello Aquarius, welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang message ng spirit guide mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aquarius? Ang tingin ko sa card na ito, merong situation na nakakapagpa-damage sa relasyon nyo ng person mo. Meron siyang hindi magandang habit. Ito yung message ng spirit guide mo na i-enjoy ang passion. Pang-good na passion ang tinutukoy lalo na kung makakabuti sa connection o relationship o kaya kahit sa mga bagay na gusto mong gawin na magpapagrow sa iyo as a person. Ang question ay kamusta ang love life ng mga Aquarius? Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Seven of Wands, Eight of Cups, Seven of Pentacles. Unahin muna natin ito sa career o kaya sa negosyo. Huwag mong solohin lahat. Kailangan ng teamwork. Para magkaroon ka ng koneksyon sa mga kasama mo sa trabaho o negosyo. Huwag kang pumayag na ikaw lang yung mag-isang nag-iisip. Para sa huli, hindi ikaw yung masisisi. Pero ang ilan sa inyo kaya sinusolo mo yung trabaho mo kasi alam mo na ito yung tama para maprotektahan yung posisyon mo or negosyo. Pero ang paalala ng mga cards ay kailangan na suriin mo yung mga goals mo at saka yung balanse sa sariling oras. Kamusta ang love life ng mga Aquarius? Ang relasyon ng Aquarius ay maraming pagbabagong nangyayari o kaya adjustment. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, hindi ikaw ito kundi yung person mo na na-attract sa iba. Walang third party kasi hindi alam ng person na gusto siya ng person mo. Stress kayo pareho ng person mo at saka iniisip nyo pareho kung ano ba yung magiging kapalaran yung dalawa. At saka hindi kailangan ikumpara ang relasyon sa iba kasi kung mag-fail ang relasyon nyo, pareho nyo magiging responsibilidad. Ang love life naman ng mga single, ang ilan sa inyo, pinagsusumikapan mo talaga na makuha yung atensyon ng person na nagugustuhan mo. Nag-uusap kayo. Kaya lang ang ilan, hindi mo mapagpatuloy yung connection nyo kasi may mga dapat ka rin bigyan ng pansin sa buhay mo. Nagkakaroon tuloy ng space. At gusto pang maunawaan ng potential person kung ano pa yung nangyayari sa buhay mo kaya nga meron kayong pag-uusap para maiintindihan niya kung bakit merong space sa connection. Ang question naman dito ay ano ang relasyon na hanap mo? Four of Wands, Ten of Swords, at Three of Cups. Unahin muna natin yung financial kasi ang ilan sa inyo, lahat ng effort mo binuhos mo sa karir mo. Pwedeng natanggal ka sa trabaho mo or ikaw mismo yung nag-quit at maganda yung naging pasok ng financial sa iyo. Kumbaga sapat yung naibigay na kabayaran sa serbisyo mo. Pero ang advice ng mga cards, pwede ka namang mag-enjoy pero kailangan mo mas mag-save ng money. Ano ang hanap mo sa relasyon? Yun ang tanong. Sa mga single at saka ang ilan sa inyo nagkaroon ka na ng bagong karelasyon
Meron kang person na nagustuhan pero ang ending hindi naging kayo. Nalagpasan mo na ito yung ganitong mahirap na sitwasyon. Dahil na rin sa mga kaibigan mo at saka maraming nangyari sa buhay mo. At base sa mga cards, ang hinahanap mong relasyon ay yung person na makakaunawa sa iyo. Kasi may mga sitwasyon sa buhay mo na hindi mo naman talaga gusto pero kailangan mong harapin or gawin. Kahit na nasasaktan ka sa sitwasyon, pinapakita mo pa rin sa taong nasa paligid mo na happy ka. At ito yung nagbubukas ng bagong oportunidad sa iyo. Single ka man or nasa relationship, yung abundance at saka happiness sa buhay. Meron kang matibay na koneksyon o relasyon sa person mo or sa kapwa mo. At saka alam mo na rin kung sino yung totoo at hindi sa iyo. The Strength, Five of Swords at the Tower. Sa health muna tayo guys. Ingat kayo sa ganitong person. Mararamdaman mo naman at saka makikita sa mga kilos niya or sinasabi. Sobrang stress ng person na ito. Pwede siyang manakit o kaya may physical contact sa ibang tao. Meron siyang mental health problem. Kung tingin mo may problem sa'yo or sa person mo, kailangan magpatingin. Ang next na mangyayari para sa mga single, advice ang ipinapakita ng cards na pahalagahan mo yung sarili mo. Mas makakabuti pa nga sa'yo na single ka na lang kesa sa mapunta ka sa maling tao. Single ka man or nasa relationship, kapag napunta ka sa person or karelasyon na abusive, mapagkontrol, tapusin mo ito. May hirapan ka na baguhin itong person na ito kasi yung pagbabago, pagkukusa yan, nasa tao. Kaya kung single ka man or nasa relationship, tinapos mo na yung koneksyon sa person na ito, ay mabuti. At saka, di ba nga sa puso na card, meron siya mga maling habit na may malaking epekto sa pagpapahalaga mo sa sarili mo, lalo na kung magkarelasyon kayo ng person na ito. Sa relationship, yung pag-aaway nyo at saka pagtatalo, magpapatuloy. Lakasan mo yung loob mo at saka walang nagpapatrap sa'yo sa situation. Nasa sa'yo pa rin ang desisyon. Lalo na't ang ilan sa inyo ang person mo, hindi naman siya tapat sa relationship nyo. Sabihin man niya sa iyo na nagkamali siya pero uulit din ulit. Unahin muna natin itong basahin. Ito ang angel number mo. 888, success and progress. Ito talaga yung mangyayari kasi yung tagumpay mo nasa iyo. Hindi manggagaling sa ibang tao. Kaya lakasan mo yung loob mo. At saka yung mga nangyayaring negatibo sa buhay mo, at saka yung mga maganda, sign yan ng spirit guide mo or ng angels mo na napaka-importante sa buhay mo. Kung ano ang dapat pahalagahan or ano ang dapat na i-let go. Ito yung mystical cards mo. Openness. Kailangan mong tanggapin yung guidance ng kabanal-banalan sa relasyon mo or connection. Yung pagpapatawad ay importante at saka huwag ka matakot na pag-usapan. Yung mga tamang desisyon mo ang makakapagpasaya sa iyo at magpapalaya. Remarkable.
Pareho kayo ng person mo na may iwang alaala na negative or positive sa connection. Hahabulin ka ng person mo pero ikaw, hindi na ganun yung magiging decision mo once na nakaalis ka na. Pero yung mga ginagawa mong action para sa sarili mo, hindi ka galit, kundi gusto mo lang mapabuti yung buhay mo na payapa at happy. Alamin natin kung ano yung last card mo. King of Cups. Kahit dito, unbalanced pa rin talaga siya. Merong pagsisisi at saka mga lesson na natutunan. Yung naramdaman niyang connection nyo o relationship ay hindi niya makakalimutan.